Sabi, yung pong mga testimonya ay hindi kapani-paniwala. Ito ay nanggagaling sa polluted source na tinatawag. Isa ito sa mga pakulo ni Trililing. Kaming nakapanood kahapon ng hearing ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Marami ring na high blood dahil sa mga pahayag ng isa sa kanilang resource person, at ito nga si Ramil Madriaga, dahil kahapon sa kanyang sinabi na sa kanyang affidavit, iginiit niya na umano'y dating or na ang 25 or 125 million pesos na confidential funds sa Office of the Vice President noong 2022 ay hindi ginamit lang sa loob ng 11 days, kundi naubos lang daw umano sa loob lamang ng isang araw. Sa kanyang supplemental affidavit ay iniharap sa pagdinig ng House Committee on Justice. Sinabi niyang personal niyang pinamahagi yung pera sa loob lamang ng humigit kumulang 18 oras. Ayon kay Madriaga, isinagawa ang mabilisang distribusyon ng pera sa pamamagitan ng sunod-sunod na cash delivery sa iba't ibang lokasyon, kabilang ang Office of the Ombudsman at ilang lugar sa Laguna. Inilarawan din niya ang operasyon kung saan ang milyon-milyong piso ay inilagay sa mga bag at dinala gamit ang iba't ibang sasakyan umano'y sa direktang utos ni VP Sara. Idinawit din niya ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group at sinabing dati na rin siyang naghatid ng pera para kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal. Bukod dito, inakusahan din niya ang Duterte family na pinagamit siya bilang dummy at pinabayaan siya sa gitna ng mga kasong kinakaharap niya. Naglabas din si Madriaga ng iba pang mabibigat na aligasyon, kabilang itong umano'y pagkakasangkot sa pagpapalabas ng kargamentong may shabu at ang pagpopondo sa 2022 campaign ng Vice Presidente. Gayunman, ang mga pahayag na ito ay bahagi pa lamang ng kanyang testimonya at patuloy na sinusuri sa kasalukuyang impeachment proceedings. Ano po ang inyong masasabi kahapon sa naging hearing, Attorney Sal? Gaya po ng inaasahan natin, yung testimonya ni Madriaga Umiyak pa yan siya sa kahapon. Senado ay punong-puno ng kababalaghan, punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng hindi kapani-paniwalang mga naratibo. Talagang talagang meron siyang script. Kaya yung gumawa ng kanyang affidavit, obviously, abogado. Ang abogado niya ang gumawa niyan. Kaya di mo malaman kung mabubuisit ka rito, matatawa ka na lang eh. Dahil parang pelikula eh. May paiyak-iyak pa siya. Talagang madalit sabi, yung pong mga testimonya ay hindi kapani-paniwala. Ito ay nanggagaling sa polluted source na tinatawag. Isa ito sa mga pakulo ni Trililing. Kung makikita niyo, yung mga sinasabi niya, mga dating sinasabi na ni Trililing yan. Kaya talagang magkakasama yan. Sa buwatan lahat yan eh. Pareho rin yan ang ginagawa dyan sa impeachment. Moro-moro. Kaya kita niyo, kahit na wala namang kahala-halaga ang mga sinasabi niya, ito namang committee hearing, gustong-gusto na magkaroon ng committee hearing kasi nga, ginagawa nilang plataforma para magpasikat, magpakwela, maging libre sa publisidad. Pero kung ikaw po ay gagamitin mo lang yung sentido común, talagang lahat ng mga sinasabi niya, puro hindi ka paniwala, pero pagkakatiwalaan daw siya ng kanang binigay sa kanya ni Presidente Duterte, 25 million daw. At sabi niya pa, galing daw sa personal, Jesus Maria Joseph. Wala nga kapera-pera itong maman to. Pangalawa, kahit may pera ito, ba't may pagkakatiwala sa tinamaan ng magaling na ito? Hindi mo kilala. Alam po ninyo, sa tagal-tagal ko dyan sa Malacanang, ilang taon ba ako dyan? 5. Yes. At bago pa yan, kasama ko na si Presidente Duterte. Ang tino ng mukha niya, hindi ko kakilala yan. Pati na nga itong mga nakapaligid kay Presidente Duterte, hindi rin kilala eh. Kilala, hindi namin kilala talaga yan.
Ang dami niyang mga incredible na istorya. Talagang halatang-halata na ginagamit lang siya para ipagpatuloy ang paninira, black propaganda kay Inday Sara at pagpatuloy din ang paninira kay Presidente Duterte. Mm. Kaya itong mga nandiyan sa Committee on Justice, hindi, kahit naman sabihin mo pigilan sila, hindi mo mapipigilan kasi nga may agenda rin sila eh. Ang agenda nila, gamitin ang plataforma, gamitin niya si Madriaga para i-project din ng kanilang mga sarili. Matatawa nga dyan eh. Itong si Luistro, chairman ha, pag Yes. may tanong yung isang kongresista, dalawa, tatlong kongresista, na makakasira kay Madriaga, pinapa-strike off the record niya kagad. Oh, sabi niya, do I hear somebody asking to strike out from the record the statement of Madriaga? Pero niya, talaga namang, sabi nga ng isa, nakababaliw. Masisira ang ulo ko dito sa mga Committee on Justice na ito. Sabi ko, wag, kasi may agenda nga sila. Pagkakataon na sumikat. O hindi man sumikat, pagkakataon na ipamudmud nila ang kanilang kamangmangan sa madlang publiko. Hindi naman krimen ang ipamudmud mo ang kamangmangan mo eh. Pagka-ignorante mo. Hindi yung krimen yan. Kaya okay lang sa kanila. At well, kaugnay nga dyan, Attorney Sal, ay ipinasapi na nga rin si dating Senator Trillanes sa pagdinig. Sa susunod na pagdinig ngayong, I think sa April 22, Attorney Sal, naku, ma-extend na naman ang hearing na ito, Attorney. Ganun na nga. Mm-mm. Talaga meron siya mismo. Kaya yung buwan na nila. Mm-mm. Kaya yan. Ito naman po, kaugnay na balita, Attorney Sala. Binigyan din ng House Committee on Justice ang kanilang eksklusibong kapangyarihan na simulan ang proseso na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, habang tinawag naman ng kampong legal ng Vice Presidente na fraud o mapanlin lang ang testimonya ng testigong si Ramil Madriaga. Alamin natin sa ulat ni Jane Codnita. Sa gitna ng tensyon at naglalakihang issue sa bansa, muling nagbukas ang pagdinig ng Kamara para sa impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Congresswoman Jinky Luistro na ang ginagawa ng komite ay hindi umano trial, kundi isang pagsusuri kung may sapat na basehan o probable cause para dalhin ang kaso sa Senado. Binatikos din ni Luistro ang anyay pagtatago sa mga teknikalidad at paggamit ng mapetisyon sa Korte Suprema upang pigilan ang mandato ng konstitusyon. Git ng mababatas, hindi raw dapat maging hadlang ang ibang problema ng bansa gaya ng mahal na bilihin upang isantabi ang pananagutan sa korupsyon. Malinaw ang pagkakaiba ng tungkulin ng Kamara at ng Senado. The House initiates, the Senate decides. There is this claim that the country has so many other problems and that this is a distraction. Tama naman. Marami tayong kinakaharap. Sobra. Ngunit bago pa matapos ang araw, naglabas ang matapang na pahayag si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., ang legal counsel ng Vice Presidente. Ayon sa kampo ni VP Sara, ang testimonya ni Ramil Madriaga ay walang saysay at puno ng kasinungalingan. Tinawag nilang weakest link si Madriaga at kinwestiyon kung bakit pagkakatiwalaan ng pamilya Duterte sa mga sensitibong intelligence matters ang isang taong labas sa military chain of command at iniuugnay pa umano sa mga criminal syndicate. Naniniwala ang kampo ng Vice Presidente na ang mga alegasyon ng cash deliveries ay sadyang ginawa para maging unverifiable o hindi mapatunayan. Sa kabila ng 4 na petisyong nakasampa sa mga korte upang ipatigil ang pagdinig, iginiit pa rin ng Kamara na ituloy ang proseso. Samantala, abala naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagbuwag sa mga testimonya na anilay bahagi lamang ng isang performance at iginiit na kinakailangang busisiin ang kredibilidad ng mga testigo bago paniwalaan ang kanilang mga pahayag. Ito si Jane Codnita, yung citizen correspondent nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ayan, Attorney Sal, may nagtatanong sa ating comment section. Sabi niya, saan kaya nila napulot si Madriaga?
Alam mo naman ang mga kalaban ng mga Duterte, maraming pagpupulutan yan. Marami sila dyan. Unlimited ang kanilang resources at ang kanilang sources sa kasinungalingan. Mismo yung nagsasalita dyan sa palasyo, hindi ba siya ang mukha ng kasinungalingan sa pagdating sa impormasyon at pamamalita. Ito naman sinasabi ni Jesus Maria Josep Yes. sa Luistro, ano ka ba? Ano ba? Saan? Kung malaman paano naman ito naging abogado. Tingnan mo, sinasabi niya, klaro daw ang konstitusyon na ang initiation ay ang House of Representatives panggagalingan. Wala naman nagki-question yan eh. Pero, kasi ibig niya sabihin, kami rito sa House, kami ang mag-i-initiate. Kaya lahat ng po pwede namin gawin namin. Hindi, mali. Gagawin nyo lang yung naaayon sa batas. Ayon sa konstitusyon. Gaya na nga sinabi mo, yung paglilitis ay sa kamay ng Senado. Pero ang ginagawa nyo, nililitis nyo na eh. Nagmi-mini trial na kayo. Kaya, kayo pinailan ng kaso. Kasi irregular yan. Hindi tama yung proseso. I-issue kayo ng mga subpina para kumuha ng mga ebidensya. Dapat noon pa yan, nung tinail lang sa inyo, at walang ebidensya, dapat nga, dismiss nyo. Pero sinabi nyo, sufficiente sa forma at sa sustansya. Masustansya na pala. Bakit naghahanap pa kayo ng ebidensya? Yan ang sinasabi natin. Yan ang problema. Pag meron ka talagang agenda para sirain si VP Sara, para tanggalin mo sa pwesto, para i-disqualify mo bilang presidente. At si Presidente Duterte naman, kailangan din siraan nila sapagkat siya ang pinakamalakas na influencer para sa kandidatura ni Inday Sara. O kaya ngayon, ang problema sa kanila, yung mga naratibo ni Madriaga, hindi mo ma-validate. Sabihin, nag-uusap lang kami sa telepono, hindi sa text kasi sa text, may dokumento. Pero pag sinabi mo naman, hindi ba may mga record din sa telepono? Pero ang problema, matagal na yun eh. Wala na rin record, kahit siguro sa text, wala na rin record. Lahat ng mga sinasabi niya, hindi pa pwedeng i-validate. Kaya tama sinasabi ng anak ko si Attorney Paulo. Puro unverifiable lahat ang pinagsasasabi nito eh. Kaya useless. Pero it's useful pagdating naman sa layunin ng mga membro ng Kongreso. Kasi eleksyon na, kailangan yung mga hindi kilala sa kanila. Kailangan magpakilala. Kahit na kamangmangan ang pinapakita nila, kawalan ng talino, sige lang, okay lang yan. Publicity, still publicity, good or bad. Yan.